Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Muli, ito na naman tayo sa panibagong araw, sa panibagong video. Reaksyonan na po natin muli ang birada ni Epifanio Labrador. Papalapit na po ang eleksyon. Lumabas po kasi natatakot silang magsalita. So tinawagan ko rin yung ibang kaibigan natin, mga vlogger. Sabi nila, humingi din ako ng punto sa kanila, humingi din ako ng opinion sa tingin nyo ano ba to. So sabi ng kaibigan nating vlogger na para sa kanya mukhang sinadya to para ayun na nga, para maibaling sa isyong ito, usapin tungkol sa dito kay Sara Duterte na 100% ay talaga mag-impeach. Kaya nga ginagamit yung iglesia ni Manalo na Diablo para pagkasunduin na lang. Narinig nyo mga kaibigan kung paano siya magmanipula ng isip ng tao. Gagawa siya ng isang kwentong kanto. Keso daw sinasadya, mayroon daw siyang mga nakausap, inanalyze siya ng mabuti. Nasaan yung mga nakausap mo? Nasaan yung ebidensya mo na ito ay sinasadya ng mga politiko? Tapos, ililink mo ngayon, idadamay mo ngayon ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo nananahimik. Epifanio Labrador. Kaya lang naman sumikat ka dahil sa ginulo mo ang Iglesia ni Cristo. Ginulo mo ang buhay mo. Dahil ginusto mo yung guluhin ang Iglesia ni Cristo, kaya ginugulo ka rin ngayon. Sa paanong parang ka ginugulo? Ito, sa pamagitan ng mga ganito mga video. Sa video ka umaatake, kaya sa video ka rin inaatake ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya huwag kang mag-iyak-iyakan at magpiling pabiktim na akala mo wala kang ginawang hindi maganda sa Iglesia ni Cristo. Yung mga pinagsasabi mo na mungguloy ng pamamahala, tingnan mo nga hitsura mo. Mas magandang lalaki pa ako kaysa sa'yo. Kita mo yan? Ito hitsura na to. Mas mongguloid ka, Epifanio Labrador. Niwala ka sa kalingkingan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Kulang ka ng mga 1,000 paligo. Sige, tuloy pa natin. Pakinggan natin kung paano niya minamanipula ang isip ng tao at papaniwalain na Iglesia ni Cristo ay may kinalaman sa mga nangyayari ngayon. Ginagamit pa yung National Israel yung ang iglesia ni Manalo na Diablo, no? So ginagamit pa nila ito para lang hindi siya ma-impeach. Alam na natin galawan nila. Kita mo yan? Ginagamit daw ang pisral ng Iglesia ni Cristo. Tapos na yon. Lipas na yon, Epifanio Labrador. Hindi ka maka-move on. Nagsusaliksik ka sa issue na yan. Kasi, pag wala kang may content, at hindi mo may content ang Iglesia ni Cristo, wala nang manonood sa'yo. Sige, tuloy pa natin. Hindi naman yan tumalab, hindi naman yan So, ang nangyayari ngayon, sinasadya nila to at alam ko, ito rin ang gagamitin nila na issue para po sirain ang ating mahal na Pangulo. Kaya ko po ito sinabi dito dahil may plano po silang hindi maganda. Sa akin, kasi inanalyze ko mabuti issue para maibaling doon yung usapin. Nang sa ganon, yung issue na yon palalawakin, ipapakalat, kumbaga lalagyan ng kulay, gagawa ng iba't ibang mga issue na ang dulo nito ay mapupunta na naman sa ating mahal na Pangulo na kung saan gagamitin nila ito para sirain ang ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakita niyo yun? Paano niya imanipula? Paano niya gawa ng kasinungalingan? Kalayan man, sinasadya daw ng Iglesia ni Cristo. Ang tawag nga pa niya, Iglesia ni Manalo. Napakaubod ng kasinungalingan nito. Alam mo, Epifanio Labrador, masinungaling ka pa sa Diablo eh. Masinungaling ka pa kay Satanas.
napaka manang-mana ka sa amang diablo mo. Manang-mana ka kay Satanas. Napakagaling mo magsinungaling. Puro ka haka-haka, kuro-kuro. Eh wala ka namang matibay na ebidensya. Ilabas mo yung mga ebidensya sa mga pinagsasabi mo. Mga iglesia ni Cristo, inilabas ang ebidensya na sinasabi mong paninira, may ebidensya na may kaso ka ng pagnanakaw. Na nagtatago ka lang sa pangalang Epifanio Labrador. Pero ang totoo mong pangalan, Richard Valjijos Palacio. Lumabas ka. Huwag ka magtago dyan sa kabundukan kung talagang matapang ka. Di ba? Ang sabi mo, hindi ka natatakot. Wala kang inuurungan. Asan yung bayag mo na ngayon? Nalaglag na yung bayag mo. Oh, asan na yung mga pinagmamalaki mong abogado, attorney mo? Bakit di mo harapin yung kaso mo kung talagang may mga attorney ka? At mga kamag-anak mong police, NBI, sundalo? Ilabas mo yan. Lumabas ka, Epifanio Labrador. Huwag kang magtago dyan sa kabundukan. Tapang-tapangan ka lang, sa totoo lang. Ni magubad yan ng pismas, di mo magawa. Pakita mo yung mukha mo mongoloid. Saka mongoloid. Mongoloid ka, napaparanoid ka pa. Okay, so daw bago makarating, marami munang matutumba. Di ba? Sa totoo lang, ayaw kong magsabi na mayabang ka, Epifanio Labrador. Puro ka lang yabang. Kung talagang matapang ka, lumabas ka. Oh, magpakita ka sa publiko. Harapin mo yung kaso mo sa iglesia. May mga kaso ka ngayon. Nakahanda na yon. Harapin mo. Okay, so daw tumawag ka, nakarang araw, sabi mo, tumawag ka sa join mo sa NBI, pinabirify mo, walang kaso. Guni-guni mo lang yon, Epifanio Labrador. Nakalatag na yung mga kaso mo. Hindi mo lang alam. Kaya ka nga nagtatago at napaparanoid ngayon. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi wala kang kakampi. Yung mga sinasabi mo mga kakampi mo, mga kaalyado mo, ngik-ngik mo. Kwento-kwento mo lang yan. Huwag kami. Hindi mo kami madadala sa mga paganyang buladas mo. Sige, tuloy pa natin kung ano mga pinagsasabi ng kulokoy na to. Senyor. So, ito yung nagiging galawan. Hindi alam ng lahat to. Ayaw sabihin ito ng iba dahil natatakot sila. Kaya nga salamat na lang doon sa mga kababayan natin at lalong-lalo na sa mga kasamahan natin na natatakot silang magsalita dahil daw baka ganito, ganon sila, ganito, ganyan, makakasuhan sila. Eto, mga minamahal ko mga kababayan, napakabigat po ito. No? Alam nyo naman, basta para sa bayan, tayo po ay maglilingkod. Wala tayong... Para daw sa bayan. Siya daw ay maglilingkod. Ninakawan mo nga yung mga estudyante mo eh. Ninakawan mo eh, mga estudyante mo sa Volcano Fighter eh. Kaya ka nga kinasuhan ng theft, kasong pagnanakaw, no bill. Sabi mo, para sa bayan. Ngik-ngik mo, Epifanio Labrador. Honghang ka. Honghang. Huwag kami. Hindi bubo at tanga mga taong bayan para magpapaniwala sa mga pinagsasabi mo. Sige, tuloy pa natin to. Masyadong pabida to eh. Para sa bayan, tayo po ay maglilingkod. Wala tayong sisinungin, wala tayong aatrasan. Oh. Basta para sa bayan Narinig niyo yun, mga kababayan? Wala daw sasantuin, wala daw aatrasan. Eh bakit nasa bundok ka na ngayon? Ha? Saan yung sinasabi mong wala kang atrasan? Kung wala kang atrasan, lumabas ka sa syudad, magpakita ka. Kasinungalingan mo, kabulaanan mo. At tatago ka nga, tingnan mo nga, oh. Hindi ka na nga makabili ng masarap na pagkain sa syudad. Kasi nagtatago ka. Asan yung sinasabi mong walang atrasan? Lumabas ka dyan. Puro ka daldal. Daldal ka ng daldal. Atrasan. Basta para sa bayan, magsasalita po ang yung lingkod, Epifanio Labrador. Tama. Alang-alang po. Magsalita ka lang. Puro ka lang salita kasi puro kang dada. Puro ka dada. Sakang, lumabas ka rito. Mag-usap tayo. Lumabas ka. Sige, tuloy pa natin to. Hindi naman ako nanggigigil sa taon to. Medyo naawa lang talaga ako kasi wala na to eh. Maliit na ang mundo nito eh. Sa kaligtasan o kapakanan ng ating mga kababayan, halos lahat po ng mga sensitibo na usapin, dito po tinatanggap natin lahat. Yung hindi kayang ibulgar ng ibang mga komentar.
Eh, paano hindi mo tatanggapin? Eh, malaki ang bayad sa'yo. Binabayaran ka eh. Bayaran ka eh. Bayarang vlogger ka eh. Kaya wala kang sasabihin talaga. Wala kang sasantuin talaga. Hanggat kumikita ka at binabayaran ka, tatanggapin mo yan. Naalala mo yung video mo doon sa mayor na hiningan mo 25K para lang pabanguhin ng pangalan? Ako, panyo, wag kami. Hindi mo kami madadala sa pagganyan-ganyan mo. Pakinggan natin to ha. Eto na. Bibirada na naman siya ng ano. Isasangkot na naman niya ngayon ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin to. Eto na, eto na. Kaya nga tingnan nyo, yung isang reliyon dyan, talagang binayaran ng bilyon-bilyon. Narinig mo yon? Narinig niyo yun mga kabayan? Yung isang reliyon dyan, binayaran ng milyon-milyon. Asaan? Asaan yung ebidensya mo? Ilabas mo yan. Ilabas mo yung ebidensya mo sa mga pinagsasabi mo. Haka-haka mo lang yan, Epifanio Labrador. Wala kang matibay na batayan dyan. Hindi mo mapaniwala mga tao sa mga pinagsasabi mo. Ang mga tao, hindi bio-bio na kagaya mo. Alam mo, yung mga kasinungalingan mong yan, hindi nabibinta yan. Kumita na yan sa iba. Gas-gas na yan. Gas-gas na yung mga ganyang ano mo, mga buladas mo. Hindi mo mapaniwala mga tao sa mga ganyan-ganyan mo. Sige, tuloy pa natin to. Nayaran ng bilyon-bilyon. Eh, mongoloid yung leader eh. Kunyari, ano pa sila? Kunyari, ganito yun. Oh, narinig mo yun? Mongoloid daw yung leader. Eh, mas mukha ka pa nga mongoloid eh. Di ba? Di wala ka nga sa kalingkingan ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Masabihin ng mongoloid? Eh, ikaw yung mongoloid. Mongoloid ka na, paranoid ka pa. Kaya ka nga nagtatago sa bundok dahil napaparanoid ka eh. Natatakot ka sa sarili mong anino. Kaya ka napaparanoid. Feeling mo, lahat ng mga tao na nakikita ka, eh, kalaban mo na. Kasi, natatakot ka eh. Takot ka. Yun ang totoo. Kasi kung talagang matapang ka, lumabas ka. Huwag ka magtago dyan sa kabundukan kung saan ka mang nandyan. Ang totoo, meron niyang nangyayari diyang usapin na sila lang nakakaalam. Hindi naman nila paparinig yan sa buong ano eh. Oh. Ang galing mo gumawa. Mayroon usapin, sila lang nakakaalam. Eh bakit mo alam kung may usapin? May usapin, bakit mo alam? Wala talaga ito magsalita, hindi nag-iisip. Ano to eh? May masabi lang. Ang ginagawa lang naman ng mga membro na nandiyan dyan, yung iglesia ni Manalo na Diablo, sumunod lang na sumunod sa kanilang amo kung anong gusto. Kahit nga sabi, tumalong kayo lahat sa ilog, tatalon lahat sa ilog yan. Tumalong kayo lahat sa impero, tatalon lahat yan. Kasi fraternity yung pinasukan nila, hindi talaga yan reliyon. Nakita mo yun? Nakita nyo kung paano magano to? Wala, hindi nag-iisip ang tao to. Naku, ayaw kong sabihin na bio-bio to eh. Ay naku, Epifanio Labrador. Yung utak mo, gamunggo lang. Kaya nga ang tawag ko sa'yo ngayon, mongoloid. Gamunggo lang yung utak mo, gamunggo. Mongoloid. Wala maniniwala sa mga pinagsasabi mo, Epifanio. Huwag kami. Hindi mo kayo may mga sinasabi mong may mga sumusuporta sa'yo, mga ministro, mga pare, pastor. Ngek-ngek mo, haka-haka mo lang yan. Ni isa, walang sumusuporta sa'yo. Sa totoo lang. Sige, tuloy lang natin. Nakita niyo naman, gagaspang ng ugali. Basta iglesia ni Manalo. Ang gagaspang ng mga ugali ng mga yan, mayayabang. Makikita niyo naman sa kilos eh. Hindi na dapat na, maraming nakakaalam niya pag sinabing iglesia ni Manalo, mayayabang yung mga yan. At walang pag-ibig yan sa... Oh, narinig yan? Pag iglesia daw ni Manalo, mayayabang, magagaspang, at wala daw pag-ibig sa kapwa. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, asaan yung pag-ibig mo sa kapwa? May pag-ibig ka ba sa kapwa? Wala. Ninakawan mo nga mga estudyante mo eh. Nasabihin mo, mga iglesia ni Cristo, magagaspang ang ugali, mayabang. Bakit di mo subukan lumabas para mapatunayan mo kung talagang magagaspang ang ugali ng mga iglesia ni Cristo?
Ikaw tong mayabang eh, puro ka lang daldal dyan eh. Harapin mo yung kaso mo sa korte na isinampa sa'yo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Harapin mo. At saka yung kaso mo sa pagnanakaw, sa silay, doon sa mga dati mong estudyante. Harapin mo yon. Hindi yung tatago ka dyan at idadahilan mo ngayon Iglesia ni Cristo kaysa mamamatay tao, magnanakaw. Ikaw tong magnanakaw. Ikaw tong bayaran, ikaw tong kriminal, ikaw tong mamamatay tao. 'Di ba? May video ka pa nga eh. Patungkol doon kay Tibis, itutumba mo, 'di ba? Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma, pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Ito, marami na tong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya Mayora Janice Digamo, tsaka Mayor Pretz, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1,000,000, tumba ko yung magkapatid na yan. Yun lang. Oo. Sige nga. Sa kapwa nila. Isa yan sa wala sa kanila, yung pag-ibig, pagpapatawad, at iba pa. Wala daw pag-ibig. Isa daw doon yung walang pagpapatawad sa kapwa. Ay naalala mo ba, noong 2020, humingi ka ng tawad sa Iglesia ni Cristo dahil sa ginawa mo ng pagmumura noon? Di ba pinatawad ka? Napakasinungaling nito. Mamaya, papanood ko sa'yo yung video mo. Maya-maya lang. Unya-unya lang dong. Unya-unya. Ayan na. Sige, tuloy pa natin to. Tuloy yung kanilang leader. Okay sana kung leader nila ay si Angelo. Angelo ba yung bunsong kapatid? O yan. Kumampi na sa mga tiwalag. Naghahanap to ng kakampi. Huwag kami dong. Storyahay dong. Basang-basa na namin ang galawan mo. Ika nga. Sabi, alam din namin ang galawan mo. Ginagamit mo lang ang Iglesia ni Cristo sa content mo. Di ba? O ngayon, papanood natin yung video mo na humingi ka ng tawad sa Iglesia ni Cristo. Kung talagang totoo mga pinagsasabi mo na hindi marunong magpatawad, eh may paiyak-iyak ka pa nga dito eh. Ito yun, panoorin natin. So, siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. At sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, ito po ay kapatid po ng aking ama. Sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging Iglesia ni Cristo, ni minsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng Iglesia ni Cristo. Sapat na daw para makaakay ng tao yung aral nila. Sa totoo lang hindi ko alam. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia ni Cristo at ako. At sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Cristo doon sa Ipil ang humahanga sa akin. Pero dahil nagulat sila, hindi ko rin sila masisi.